Hello po sa lahat, Mami Love Vlog ulit, nagbabalik. Ayan guys, so meron po tayong bagong update dito ni Lolo or ni Meta about sa stream on ads. Sa mga monetize po, ito po yung balita na galing kay Lolo. Nag-strict na po siya about sa payout. So sa iba guys, nakatanggap na rin sila ng notification sa update na to. Ito ay effective starting October 6, 2023. So meron na rin nakatanggap sa mga may ads on Reels notifications. Pero sa akin po ngayong araw is nakatanggap ako about dito sa stream on ads. So ang haba-haba po nito. So babasahin po natin guys kung ano yung nakalagay dito. So sabi dito, ayan, so dito ako sa notifications ko, terms, ayan, terms update for in-stream ads. So, in-stream ads sa mga monetize para sa atin po itong lahat. Sabi dito, effective October 6, if you don't follow the terms of in-stream ads, you may not be eligible to receive any payouts for in-stream ads. Ayan guys, so kapag hindi tayo sumunod sa mga patakaran ni Meta, hindi tayo makakatanggap ng payout. So, basahin natin to. Ang dami guys. So, basahin ko lang po yung importante dito. So, importante lang talaga is sumunod sa kanyang patakaran. So, dito, ang dami dito. Content monetization terms. So, if we scroll down po natin. So, dito, sa letter A, sabi dito, before we can pay you, you must successfully complete all program onboarding and our payment enrollment process pursuant to a timeline specified by us. Completion of the payment enrollment process within 6 months after you accept these terms is a condition of payment. So merong kondisyon si Meta bago tayo pasasahurin. Ayan. If you do not complete the payment enrollment process within 6 months after accepting these terms, you forfeit and waive all rights to receive payment of any funds collected through the ads tools. So, ibig sabihin guys, magkakaroon siya ng agreement. Ayan. So, I think ito may dito, may pipirmahan tayo dito na tayo ay sumasang-ayon sa kanyang agreements. Ayan, sa mga may monetized page dito or profile. Ayan. In 6 months, kailangan dito, makomplete mo itong enrollment process na to. So, I think meron siyang isa-send sa atin guys na proseso na ating kompletuhin. Ayan, dahil kapag hindi mo ito kinumpleto, maaaring automatic po ito na ibig sabihin binabaliwala mo. Hindi mo na ito kailangan or hindi ka na interesado. Ayan, so sabi kasi dito is you forfeit and waive all rights to receive payment of any funds collected through the ads tools. So, kahit anong ads, dito sa stream ads, fino-forfeit mo na siya, hindi mo na siya tinatanggap, big sabihin, binabaliwala mo na siya. Ayan, so, dito tayo sa letter B. So, I think may isa-send sa atin si Meta na kondisyon na ating pipirmahang agreement. Ayan. Kasi wala pa dito, kung i-scroll mo to, walang dito, walang pirmahan dito. Ayan, last modified June 12, 2023 sabi dito. So, letter B, basahin natin dito sa letter B kung anong nasa letter B, mahaba po ito. Kailangan po pag nasendan kay neto, basahin ninyo guys. So, letter B, no payment will be made for any content that violates any of Meta's terms or policies, including content that is identified as potentially infringing the rights of any third party. So, eto guys, kahit na naabot natin yung ating payment threshold, once na nagka-violate tayo or naka-receive tayo ng violations, hindi tayo makakatanggap ng payout. So, ito yung mga dahilan. So, ayan, no payment will be made for any content. So, kailangan lang talaga guys na mag-ingat kapag tayo na-monetize. Mag-ingat tayo sa mga ina-upload natin. Kasi hindi tayo babayaran, nakakalagay dito, no payment will be made for on any content that violates of any Meta's terms or policies. Grabe no? So, napaka-sensitive niya at saka napaka-strict na niya. Bago mo pa matanggap ang iyong payout, kailangan malinis yung account mo, kailangan walang violations. Okay, dito tayo sa letter C.
your use of ads tools is subject to and you agree to comply. Ayun. Ito yung mga agreement. Comply with partner monetization policies and content monetization policies. So, ito yung mga agreement, guys, na sinasabi pala niya. So, yun. Nakapag, kahit na, ayun, pasahod na tayo, marami na tayong naipon, no? Hindi tayo makakapag-payout kapag may nilabag tayo about sa content na ina-upload natin, mga pinopost natin. Kaya mag-ingat guys. Dobleng ingat kapag monetize na tayo kasi wala mababaliwala lang yung mo, yung maiipon mong diyan. Sasahurin mo diyan. 'Di ba? Tingnan niyo naman. May na diyan, may umiyak na diyan, no. Kasi aasahan niya sa sahod siya pero hindi siya hindi siya nakatanggap ng payout. So ito yung sinasabi ni Meta. So napaka-strict na niya, guys. So yun guys lang yung importante dito. And then letter E, basahin natin tong letter F. All ads are subject to Meta's community standards and advertising policies. So kahit sa ads, sa tools sa stars on ads, sa reels on ads, sa live on ads. So lahat ng may mga ads tayo. Pa rin, kailangan sumusunod kay Meta sa kanya community standards. So yun guys, ang mahabang dito. So basahin natin to kapag nakatanggap tayo ng ganitong notifications dahil napaka-importante. And then mag-ingat sa mga ina-upload. So effective ito guys sa October 6, 2023. So may nakita na ako nag-post ng video na ganito rin sa ads on reels, yung sikat na creator. So napanood ko, parehas po dito sa ads on reels. So hindi tayo makakatanggap ng payout kapag hindi tayo sumunod dito sa mga terms and community standard policies ni Meta dito. And then dito guys, dito sa may letter I, kung babasahin nyo, meron yung part dito na dito sa may 100 USD threshold. Sabi dito, furthermore, in the event the payment due to you would be less than 100 United States dollars, 100 USD. Meta reserves the right to roll such payment over month to month until such payment threshold is met unless your account is deactivated or terminated, in which case you forfeit any accrued amounts, at which time Meta will make the possible payment to you. And Meta reserve the rights to deduct from any payments due or payable to you any amounts that are past due and remain uncollected by Meta from you in collection with. Ayun guys. So ito, kapag hindi mo nakuha or na-met yung 100 USD, like for example ngayong month, hindi mo nabuo yung 100 USD threshold. So maroroll yun sa next month. Pero kapag ikaw ay nag-deactivate, ayan, so dine-activate mo yung account mo, may nakalagay dito guys na unless your account is deactivated or terminated, in which case you forfeit any accrued amount. So ibig sabihin binaliwala mo na. Okay? Binaliwala mo na yung account mo na yon. At which time Meta will make the applicable payment to you. Meta reserves the right to deduct. Ayan. So maaaring mawawala yung or mababawasan yung natitirang mo dito. Payment mo dito kapag nag-deactivated ka. Kaya guys, huwag kang magde-deactivate once na na-monetize ka. So ito yung nakalagay dito. So mababawasan yung earnings, I mean to say. So nakalagay dito, Meta reserves the right to deduct from any payments due or payable to you any amounts that are past due and are remain uncollected by Meta form in connection with other Meta service. So yun guys, yan lang importante. So basahin nyo dito guys, ang dami importanteng bagay dito na kailangan nyong malaman once na nakatanggap po kayo ng notification about update on stream on ads. Ayan, effective po ito on October 6. Ayan, so in short, madaling salita, hindi ka makakapag-payout or hindi ka makakasahod or hindi ka babayaran kapag nakagawa ka ng violations sa iisang content lang. So wala kang payout na matatanggap. So yun guys, so yun malamang yung nangyari, yung napanood ko dun sa isang umiiyak po na ate na gusto niya yung ipatulfo si Meta dahil inaasahan po niya yung kanyang sahod pero hindi po siya nakapagsahod. So yun ang nangyari. So ito po guys ang update na bago.
kay Meta about dito sa in-stream ads. Ayan, payments, terms. Ayan, terms update for in-stream ads. Ayan, sa ads on Reels, meron pong ganito din. Basahin ninyo. Dahil napanood ko na rin kanina sa may, sa sikat na creator na to. So, ayan guys. At sana aware kayo. Basahin po ninyo to dahil napaka-importante. Ayan, maraming salamat. And thank you for watching. At sana nakadagdag ng impormasyon ang video na ito. At ayan, huwag nyo na rin kalimutang mag-comment or magtanong. Sagutin ko sa kaya ng abot ng aking makakaya. Masasagot ko. So, kailangan basahin ko din mabuti, no, para maipaliwanag ko din po sa inyo ito, mga nakasulat po dito. So, thank you so much and God bless. Bye-bye!